Hi guys, it's me again, Line Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa ating pong mga subscribers, viewers, and followers sa ating FB page, Line Eyes. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po, paki-like, paki-share at paki-click na rin po yung ating notification button para updated po kayo sa mga videong i-upload natin. Sa mga kapwa ko OFW, mabuhay po tayo, laban lang para sa ekonomiya ng bayan. So, nag-breakfast na po ba ang lahat? No? Oh, nagkakape pa oh. Kape tayo? Para may lakas tayong ano, mag magkuda ng magkuda dito 'no. So ang ating topic for today ay tungkol dito sa, ah, resource person sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon, si Orly Gutesa. Fake affidavit, fake news, tapos may sinyasan sa Blue Ribbon hearing. Oh. Ano yan question mark yan Hindi ko sinabing fake affidavit o fake witness si Gutesa. May question mark po yan, no? So, umpisahan natin, wag na nating patagalin. Okay, wait lang For a while. Okay. Straight to the point na tayo So, umpisahan po muna natin dito kay The Daily Netizens Post. Paano ba magpalaki ng screen nito? Oops, wait lang. Okay, ito po ay credit natin sa The Daily Netizen. So, boomerang alert. Pumalpak na naman ang drama ni Rodante Marcoleta na nagdala kay Orly Gutesa as a source person sa Senado. Ang affidavit daw ni Orly, fake. Notary Public Attorney Pichi Rose Espera disowns and denies notarizing the affidavit of Marcoleta's witness Orly Gutesa. Ibig sabihin, peke ang dokumentong ipinasa niya? OMG! Kaya kung may dapat madispar, hindi si DOJ Secretary Boying Remulla, kundi si Marcoleta mismo for peddling a bogus affidavit. Hala ka! Lagot na! Imagine the audacity. Siya pa ang nagbanta ng disbarment kay Remulla na ang ginagawa lang naman ay ipatupad ang batas at obligahin ang Diskaya couple na isauli ang kanyang nakaw bago maging state witness. Sino ngayon ang dapat maharap sa ethics complaint? Malinaw na malinaw. So ito po yung picture. Ito si Gutesa. Tapos yung nag-notarize daw si Attorney Pichi. Pero according po dito sa Attorney Pichi na may Espera Law Office, no? Okay. Papyaw lang basahin natin kung ano ang kanyang sinasabi dito sa kanyang ano, ah, anong tawag dito? Sa kanyang statement. Attention, Legal and Compliance Department. Department for immediate takedown or correction of
an FB post on falsified document bearing my notarial name and signature. OMG. Pambira, kahit ako rin hindi ko mabasa. Dear Sir, Madam, I write in relation to the publication on your official Facebook page on ABS-CBN News on October 25, September 2025. Shared a document entitled Sinumpaang Salaysay, signed by Affiant Orly Regala Gutesa, dated 24 September 2025, that was presented during a congressional hearing. Said document facts my name, notarial, details, and signature, making it appear as if I had notarized the time. Okay guys kung gusto niyong basahin yung buo, nandito po yan sa Daily Netizens post, no? Meron pa akong isa ditong reference. Wait lang. Dito sa Impact Leadership. Okay. Impact Leadership credited to lawyer disowns Gutesa affidavit in Blue Ribbon probe. Attorney, ito parang ito rin yung nilalaman ng isang binasa natin kanina. Isinamarize lang niya. Attorney Fitzgerald G. Espera has disowned the affidavit of Orly Regala Gutesa, a retired Marine who claimed to have served as a security consultant for a Cobicol party list, which was submitted to the Senate Blue Ribbon Committee on Thursday, September 25. I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Espera said in a letter seeking the removal of a social media post on Gutesa's sworn statement. Hala kayo, lagot na. Alam niyo yung ibang comment ng mga netizens dito? Kaya daw nagpunta si VP Sara. Yun ay ano lang yun ay comment lang nung kababayan natin diyan. 'Di ba nagpunta si VP Sara sa office ni Marcoleta? Malamang yun daw po yung pinag-usapan na kukuha sila ng fake witness, no? Tapos ito na nga si ang kinuha nila, si Gutesa. Well, anyway, they can debunk anytime. Of course, itong si Marcoleta, magdi-deny na naman 'to, alangan namang aamin, 'di ba? She stressed that the use of my name and notarial commission in connection with the said document is spurious, fraudulent, and injurious to her reputation as a lawyer and notary public. In the disputed affidavit, Gutesa alleged that former ACT CIS representative and now Benguet representative Eric Yap delivered 46 suitcases filled with cash in Taguig City, which were later brought to a penthouse at Shangri-La at the fourth end of Forbes Park Mansion. Gutesa was presented as a surprise. Oo nga 'no, it's very surprising na siya yung isang witness at the hearing by Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta, who said he was introduced by former Congressman Mike Defensor. So ito po yung sinabi ni Attorney Fitzgerald G. Espara. Ito po yung binasa po natin kanina, no? Ay naku Marcoleta, anong pinaggagawa mo kung totoo man ito? My goodness. Tapos dito tayo ngayon sa sinyasan sa Blue Ribbon Committee. Ito pa i-credit natin kay Tito Forbes na, Your Honor. Kay sa bahay mo ni speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Minsan lang? Ilan?
Ako, in my Yan. business Yan, sa akin, during that time, tatlong Dinala saan? doon sa 42 Forbes na, Your Honor. Kay, sa bahay mo ni speaker. Wait, ulitin natin para Ako, makita in nyo. my business sa akin, ito, during ito. that time, Tingnan nyo tatlong yung kamay niya. Dinala saan? doon Yung sa nasa 42 likod Forbes ni na, Your Arvin Honor. Tulfo. Kay, sa bahay mo ni speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses Ito. kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? Ako, Yan. in my business sa akin, during that time, tatlong Dinala saan? doon sa Nakita nyo naman yung kanyang kamay, di ba? Pasimple sila, no? Grabe. My goodness, I can't believe it. Kung totoo man ito, bahala ka na dyan, Senator Marcoleta and allies. No? Meron at merong karmang mangyayari sa inyo, I'm telling you. So, ito lamang po muna yung ating topic for this morning, no? So, magla-live po ulit tayo mamayang gabi around 9:30. Magkakasama po natin si Manong Infinite. So, maraming salamat po sa mga walang sawang nagsusuporta sa ating munting channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po at libre po yan. So, ito na naman po ang inyong lingkod, si Lion Eyes Official, at naniniwala sa kasabihang, di ba ng konti ang views, ang importante, hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Magandang umaga, mag-ingat kayo palagi, I love you all, bye-bye. See you when the time is right. Mabuhay ang bagong Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Bye-bye.